Balikan niyo daw ang report na investigasyon. Sa tingin ko kasi may foul play na nangyari. Hindi nagpakamatay ang tatay ko. Si Paras, kita ko kausap yung anak ni Dr. Salazar. Hindi mo na mapapatay. Binabalikan nung anak ang investigasyon mo. Tignan mo yung botones. Galing yan sa campaign na Beard Well kami na noon. Hindi lang basta botones ang nakita ko doon. Kung ganun, pwedeng hindi nga nagpakamatay si Severino Salazar. Isang lalaki lang yung nagpabaon. Nung ginawa namin to, 2 taon lang yung nakakaraan, ma'am. Itatago mo ang nalalaman mo tungkol sa mga puntot niya. Walang dapat makaalam nun. Hindi ko umibig ko. Yung babaeng kasama niya, asawa niya ba yun? Siguro. Buti may kaibigan kang ganun, no? Nakulong din si Doc Pili at doon pa lang sa loob, niligtas niya na buhay ko. Malaki pala ang utang ng loob mo dyan. Balang araw makakaganti rin tayo sa kanila. Ganda no, ma'am. Kailan mo ba ito pininta? Mga 2 taon pa lang ho. Peke ang picture na to. Peke rin yung kasal namin. May mahahanap pa ba ako sa bahay na to para malaman ko kung sino ako? Ano bang klaseng tao ka, Philip? Kilala ba talaga kita? Mag-iisang taon pa lang po ako rito eh. Meron akong kakilala. Matagal siya nagtrabaho dito. Puntahan mo yung buntot. Para maintindihan mo kung ano sinasabi ko. Anong ibig mong sabihin? Walang bangkay yung mga puntod na yun. Nagsinungaling si Philip. Niloko niya ako. Ang buong pagkatao ko, walang totoo. Hindi ba niya alam na walang laman ng mga buntot? Hindi ba sila magkasabot ni Philip? I know what this looks like. Hindi ko itataya ang buhay at karir ko kung hindi malakas ang kutob ko na ikaw si Olivia. Give me a chance. Magkita tayo bukas. Totoo bang mahal mo? Abot langit ang pagmamahal ko para sa'yo. Kaya wag na wag mo pagdududahan yun, ha? Tunay pa rin ba ang pagmamahal kung puno ito ng kasinungalingan? Ang tagal mo kong niloko. Ano bang totoo sa pagkatao ko? Napapadalas na ang pagtanong ni Claire tungkol sa sarili niya. Hindi ba kaya may alam na si Claire? Problema yan, pre. Si Amanda ang palagi niyang kausap eh. Pero wala naman siya nababanggit. Sa iba, may nasabi siya? Wala. Tagal na rin siyang hindi nagpapatherapy sa akin. Anong gagawin mo pag nalalaman niya yung totoo? Napagtakpan ko ang lahat ng to. Kaya hindi ko kakayanin kung malaman niya yung totoo. Gaano ba kalaki ang tiwala mo sa pagmamahalan niya? Tingin mo mapapatawad ka niya pag nalaman niya yung totoo? Uy, sir! Uy, sir! Namiss ka namin, sir, ha? Buti naman ang napabisita. Oo nga, sir eh. Akala nga namin kung ano nang nangyari sa inyo eh. Ano naman ang pwede mangyari sa akin eh? Tigasin to. Mag-alala kayo para sa mga sarili nyo. Mga lampa pa naman kayo. Si sir talaga. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, sir. Ano to? Oh,
Andito na pala yung pinaka-paborito kong si P.O. Triparas eh. Bata, kamusta na? Mag-usap tayong dalawa sa labas. Nabalitaan ko ang ginagawa mo. Pinapalikan mo ang kaso ni Severino Salazar. Di ba't sinabi ko, sarado na ang kaso niya? Bitawan mo na. Sir, Ipapasikat ka pa't nakikipagtulungan ka sa anak niya. Ano ba gusto mong palabasin, ha? Ang sirain ng pangalan ko dito sa buong kapulisan? Para ano? Para ma-promote ka? Ha? Hindi ganyan yung intention ko, sir. Alam mo yan, kilala mo ako. Nag-iimbestiga si Philip Salazar dahil tingin niya may foul play sa pagkamatay ng tatay niya. Matagal na ako mahinala dahil sa mga ebidensya na kalap ko. Pero pinatahimik mo lang ako. Hindi ko gustong sirain ang pangalan mo, sir. Pero hindi na rin kaya ng konsensya ko na manahimik lang. Kaya aalamin kung totoong nangyari nung gabing yun. Yes, ma'am. Kukuha sana ako ng records ko. Na-aksidente ako 2 years ago. Claire Salazar. Madali lang po, mama. Ayusin ko lang. Dok, may humihingi dito ng records ng aksidente under the name Claire Salazar. Ano? Records ng aksidente? Hello, Sofia? Hi, Claire. Coffee tayo? Pasensya ka na, may nasikaso kasi ako eh. Next time na lang, ha? Ma'am, ito na po yung record. Yan lang po. Salamat. Okay na po, Dok. Nabigay ko na po yung records niya. May record siya. We were rock climbing that time. Tapos, nasira yung climbing cams. Your head badly at the rock. May mga sumaklolo sa atin ng mga mountaineers. Tapos, tinulungan nila tayo makahanap ng services papunta sa Salazar Medical. Doon kita inuwiran. Tugma ang mga nakalagay sa record ko sa mga kwento sa akin ni Philip. Pero, ospital mo to, Philip. Pwede ko bang pagkatiwalaan ang nakalagay dito? Pati ba ito, dinoktor mo? Ginawa mong lahat ng to para lokohin ako? Pero bakit? Anong gusto mong makuha sa panloloko sa akin? Kung ano man ang sagot sa lahat ng tanong ko, iisa lang ang sigurado ako. Nawawalan na ako ng tiwala sa'yo. Hindi ko mapagkatiwalaan ang lalaking mahal ko. Oh, pare. O bakit? Pare, bakit? Si Claire daw. Meron siyang nakuhang medical records dito sa ospital. Emil, wala akong ginawang record nung gabing yun. Ikaw walang nakakaalam na sikreto ko, kaya ikaw lang ang pwedeng gumawa nun. Paano mo nalaman? Sa receptionist. Ibig sabihin may kumuha ng records si Claire? Si Claire, siya yung kumuha ng records niya. Sabi ko na nga ba, lalabas at lalabas na yung sikreto natin. Paano na? Paano kung nabukutan na tayo? Paano pagiging doktor natin? Kaya nga sinasabi ko sa'yo, Emil.
Wala kang dapat gawin. Ako lang yung dapat kumilos dito. Kung meron nang sasabit, dapat ako lang yun. Pwede ba naman kita pabayaan? Kaya nga ginawa ko na ng paraan para gamuto yung aksidente niya. Ako gumawa ng records. Kasi alam ko hindi mo kayang gawin yun sa ospital ng tatay mo. Ma'am, Si Claire Salazar. Anong pinunta niya dito? May sakit ba siya? sorry po ma'am. Kung siya na lang po tanungin niyo. Confidential po kasi. Gusto ko lang makasiguro na safe siya. Naghahanap po kasi siya ng records niya ng aksidente niya 2 years ago. Hindi mo ba alam ang tunay mong pagkatao, Olivia? Huwag mong sabihin, may amnesia ka. At si Philip, ginamit ka lang ba niya para pasakitin si Lucas? Hello? Sinta, This is Melinda. Melinda Buencamino. Ano kailangan mo? Hindi na importante yun. Ang mahalaga, magkita tayo. Meron akong kailangan sabihin sa'yo. Sige. Dadating ako. Hello? Claire, Lucas? Paano mo nakuha yung number ko? Gusto kong makuha si Philip. At ikaw, gusto mong makuha si Claire. Bakit di tayo magtulungan? Hindi na importante yun. Claire, please. Magkita tayo. ano kailangan mo? Alam ko ang sekreto mo. Alam kong hindi basta-basta kamukha ni Claire si Olivia. Siya si Olivia. Ang dating asawa ni Lucas. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi si Claire si Olivia. Tigilan mo yung pagsisinungaling mo. Ito ang katibayan. At pag lumabas yan, pwede kang makulong.
Please, sit. Salamat na pinagbigyan mo ako. Coffee? Thank you. Hindi na rin ako magtatagal. Sabihin mo na yung sasabihin mo, makikinig ako. Teka, mainit. Special sa amin ni Olivia tong lugar na to. Dito ako nag-propose sa kanya. Naaalala ko pa yung wedding vows ko sa kanya. Pangako ko sa'yo. Ang isang pagmamahal na buhay ng buhay. Pagmamahal na tatawid maging sa kamatayan. Hindi ko alam na pwede pala akong maging ganun ka. Corny? Sweet. Yan ang sinabi ni Olivia sa akin nung kinasal kami. Ang sweet ko daw. Lahat ng lumalabas sa bibig ni Olivia, maganda. Masarap pakinggan. Siya lang ang taong nagparamdam sa akin na hindi ko kailangan maging perpekto para mahalin ako. Lucas, kung in-invite mo ako dito dahil pakiramdam mo ako si Olivia, na kung magkita tayo dito, baka maalala ko na ako si Olivia, hindi yun mangyayari. At tingnan mo, wala akong naaalala. Kasi hindi ako si Olivia. Ako si Claire. Paano? Ako dapat nagtatanong sa'yo. Paano si Olivia naging si Claire? Nakita ko siya sa ospital. Nagtatanong tungkol sa aksidente niya 2 years ago. Yun din yung panahong namatay si Olivia. Nagkataon lang? O pinlano mo lahat? Pero hindi utu-utu si Olivia. At mahal nun si Lucas. Paano mo siya napapahig sumama sa'yo? Unless, may amnesia siya. Pinalitan mo yung pagkatao niya, binigyan ng bagong pagkatao. Kaya si Claire na siya ngayon. So anong plano mo? So paano mo nakuha yan? Invasion of privacy yan. Dapat, sinabihan mo muna si Claire. Hiningan mo dapat siya ng permiso. Ako pa talaga tinatakot mo? Kidnapping, physical injuries. Paano nabago yung mukha ni Olivia? At binahay mo siya. Illegal detention. Ilan lang yan sa mga kasong pwedeng isampa sa'yo. At kung lumabas tong DNA test na to, mabubulok ka sa kulungan. Kaya ilayo mo si Claire sa asawa ko, kundi ako mismo magpapakulong sa'yo. Gawin mo. Kapag ginawa mo yan, mawawala sa akin si Claire. Kukunin siya ni Lucas. Mawawala din siya sa'yo. Pag-isipan mo yung mabuti.
Nung nawala siya, halos mamatay ako. Kakaisip, kakahintay kung kailan siya makakabalik. Naghanap ako kung saan-saan. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Nung nawala siya, pakiramdam ko, pati sarili ko nawala kasama niya. Sino pa nakakaalam nito? Tatahimik ako, Salazar. Itatago ko ang sekreto mo. Mananatiling patay si Olivia at asawa mo si Claire. Pero malakas ang kutob ko na unti-unti nang bumabalik ang alaala niya. Kaya magpakalayo kayo. Wala akong pakialam kung saan kayo pumunta. Basta ilayo mo siya sa asawa ko para once and for all, mawala na kayo sa mga buhay namin. I'm sorry. Kasalanan ko lahat to. Hindi siya dapat namatay. Kung sana sinamahan ko na lang siya. Kung hindi na lang ako umalis sa tabi niya. Kung hindi ko na lang siya hinayaan na umalis nung gabing yun. Sana pinaramdam ko sa kanya na ligtas siya sa piling ko. Sana hindi siya nawala. Ibigay ko ang lahat. Para lang makabalik ako sa gabing yun. Maliligtas ko sana siya. Kasama ko pa sana si Olivia. Kailangan ko na umalis. Sana hindi siya nawala. Nang mawala si Olivia sa buhay niya, sa isang iglap, tila nawalan siya ng buhay. Siguro kaya siya nakakagawa ng masama. Dahil nawala ang taong nagpapaalala sa kanya ng kabutihan sa loob niya. Siguro ganun din ang nararamdaman ko ngayon. Dahil sa panluloko ni Philip, nawawala na sa akin ang lalaking mahal ko.
Dahil hindi ko siya kilala. Tulad ng hindi ko kilala ang sarili ko. Maraming kasinungalingang nagawa si Philip tungkol sa akin. Paano kung si Lucas ang nagsasabi ng totoo? Paano kung ako nga si Olivia? Nag-drive ako. Walang siguradong pupuntahan. Walang plano. Dito ako dinala ng mga paa ko. Ito ang paborito naming lugar ni Olivia. Wala ka bang nararamdaman pag nakikita mo ako? Bitawan mo yung asawa ko! Ngayon alam ko na, siya si Olivia! Bakit kailangan mo kausapin si Lucas tungkol sa patay niyang asawa? Dahil naaawa ko sa kanya. Napaaway ako sa You know daan. what? Ayokong marinig yung dahilan mo, lalo na kung magsisinungaling ka lang. Mali yung nararamdaman mo dahil patay na si Olivia. Hindi. Aalamin ko ang totoo sa pagkatao ko para maparusahan kita.